at may hawak ng baril, dapat ibang sets ng neuro exam ang ibinibigay sa kanila. And lastly, Mr. Chair, paguhin natin yung recruitment process. Mr. Chair, Yes, I would like to make a statement bago ako lilipat doon sa kabila dahil meron din ako Yeah. pinal doon. I would like to put it on record. Ako po ay pro-law enforcement. Ako po ay pro-PNP. For more than 20 years, ako po ay nag-handle ng mga kaso tungkol sa pang-abuso ng ating kapulisan. And yan po ay nirefer ko din sa mga pulis din na nasusolve naman po. And I would like to go back in history about my family. Ang father ko po ay dating Philippine Constabulary. At lumaki po ako sa kampo, sa Zamboanga City, at nakita ko po yung takbo at patakaran sa militar, sa PC. Maayos po yung PC noon. And then my uncle, General Alexander Aguirre, dati po siyang NCRPO chief at tumulong sa pagpapaaral sa akin. At napakarami ko pong kaibigan ng mga general, colonel, at mababang rangko. At isa dyan, and I'm very proud to say, he's here right now, Lieutenant General Rodel Sermonia. And I know this gentleman, Mr. Chair, for so many years. Marami na po akong nilapit ng mga kaso sa kanya na agad-agad, walang kaabog-abog na bibigyan ng solusyon. And because of him, patuloy po ako nagrespeto sa ating kapulisan. Pero I have to do what I have to do para baguhin itong mga bulok na sistema sa ating kapulisan. Saan nagkulang ang ating pulis? Recruitment, screening, neuropsychiatric exam, training, etc., etc. Now, we really have to change. Because if we do not, then masasayang lang po itong mga pag-uusap natin dito ngayon. And we have to craft laws na para matulungan sila, magkaroon sila ng tools, not only to protect our citizenry, to protect themselves as well. Para hindi sila basta-basta mapagbintangan na lang na ginawa, na samantalang hindi naman nila ginawa. May ganun mga kaso na napagbibintangan kayo. That's why we have to come up with laws to protect both sides. Kasama na nga dyan yung body-worn camera na hindi naman sinusuot. Na at that time, hindi sinuot ng operatiba at sinabing sira. At meron akong pinapasambil na kapag merong insidente na pinatay ang camera o sira ang camera, CCTV or body-worn camera during operation or during critical moments, matik makukulong yung police pati yung kanyang supervisor. There has to be some changes that we should do immediately para hindi masayang yung mga ginagawa nating paghihiring dito. And then we have to craft some laws, like I said earlier, to protect the citizenry from abusive members of the PNP and to protect themselves as well, na para hindi sila basta-basta mapagbintangan. It's very unfortunate, sunod-sunod po yung mga pang-abuso ng kapulisan na nakarating po sa akin, and dalawang insidente recently nagsumbong sa akin. Una, halimbawa, sa Pandi, Bulacan, isang grupo ng Bonnet Gang na later na pag-alaman ng mga pulis. Pinasok ang bahay ng isang tao dahil sa timbre ng isang asset na nandun daw yung hinahanap nila may warrant. Wala silang warrant of arrest na pinakita, walang search warrant, nakabonet sila, pumasok ng bahay, natural, yung may-ari ng bahay, pumalag at nagkaroon ng commotion. Anong ginawa nitong Bonnet Gang ng mga policeman? Kinulong yung may-ari ng bahay sa kasong direct assault and resisting arrest. Again, nakabonet. At hindi alam na sila pala yung mga pulis. Walang warrant, walang search warrant, walang ID, no nothing. Pangalawa, nung pagpunta po nung anak nung kinulong para dalawan yung kanyang tatay, pati yung anak kinulong. Case number 2.
Rodriguez Rizal, 15 years old, binaril. Pulis, kasama ang kanyang asset, nakamotor, hinahabol ang isang citizen. Kinikasing at hinahabol. Natural, tatakbo yung isang citizen na yon dahil nakasibilyan at hiningian ng papeles na hindi naman nagpapakilalang pulis. Nang tumakbo yung sinisita nila, nagpaputok itong pulis. Tinamaan yung kapatid nitong biktima na papalabas ng bahay, patay. And recently over the weekend, ito po, nabasa ko article ng GMA7. 15 years old na binatilyo, binaril dahil pinagbintangan na nagnakaw ng cellphone. Sana po, stop na rito. Pero I doubt. Asahan po natin. Let's brace ourselves. Marami pa pong mangyaring ganito. Magdasal po tayo na sana hindi. Ngayon pa lamang, let's do some screening, general sermonya, lahat ng mga pulis natin para wala na po madagdagan na biktima. Doon po sana sa neuropsychiatric exam. Kasi po ako, Mr. Chair, nakapag-neuropsychiatric exam, nakita ko po na parang madali lang. Yun po ay para lamang sa mga gusto magkaroon ng baril. Pero how about those policemen na araw-araw nakikitulong sa mga civilian population, nagkakandak ng operation, nag-arrest, sineseminar, drug test, random drug test, and neuropsychiatric exam ang mga police. Why? May mga police na nakapasa sa neuro, nakapasa sa drug exam, mabait sila, matino. Pero later on, nagbago ang kanilang sitwasyon dahil sa kanilang environment, dahil sa kanilang trabaho, then naging loko-loko. Pero kung maagap tayo sa ginagawa natin training seminar at pag-exam sa mga pulis natin, ito po ay pwedeng mababawasan. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang hapon po sa lahat. Thank you, Senator Tulfo.